sa kabila. Na-stress na ako kanina, Sir Buds, kulang na lang suntukin ko mukha sa TV. Ako na-stress talaga ako eh. Kaya yung live ko nung hapon, galit ako eh. Kaya ang ginawa ko, natulog ako, nagluto po ako ng masarap na pagkain. Ano yung masarap na pagkain? Back to basic lang ako. Nagluto po ako ng bihon at saka fried chicken. Yun na yun. 38 na lang, pindot na. Ayan. Sir Badong, nilalamig ako, pa-jacket naman. Mag-ano lang po kayo kasi magagalit po yung mga may jacket. Magpakapi lang kayo o kaya mag-member. Boss Buds, matagal na akong humanga kay Marcoleta. Penguin Sir Buds, about sa envelope. Kaya pala ang antay ko sa live ang tagal. Anong about sa envelope? Sir Buds, ano nga pala ang pangalan ng travel vlog na channel mo? Bad Aratlis Travel Vlog. Buti na lang palaban na ngayon si Sarah, may sagot na kagad. Correct. Ayan yung sinasabi natin na be careful for what you wish for. Baka magkatotoo. Nanalangin sila na mag-resign na sana si BP Sara sa DepEd. Akala nila pag nag-resign si BP Sara sa DepEd, mananahimik na lang, magngungoy-ngoy at iiyak. Hindi nila alam, once na mag-resign sa DepEd, aatake na. Tuwan-tuwa kami. Kaming mga totoong naghihintay na mag-resign, kaming mga totoong naghihintay na bumanat na si BP Sara eh. Alam nyo, matagal na ako nakasuporta kay BP Sara. Hindi ko akalain na ganyan siya kagaling. Kaya ako siya sinusuportahan, anak siya ni Duterte. Sabi ko noon, kahit papano to, may mapapayuhan to ni Tatay Digong. Hindi po kailangan nila magpayuhan, no? Tinanong nga eh, ano payo sa'yo ni Tatay Digong? Walang pinayo sa amin. Interesado sila sa mga apo. Inisa-isa daw yung mga apo. Hindi po sila. Alam ni Tatay Digong na kaya nila. Ano no comment ka mo? Tinatamad lang si BP Sara kasi, 'di ba? Sabi niya noon ngayon. Tinatamad siya minsan sumagot kasi nabobobohan siya. Tutuwa talaga ako. Kaya ano kami, compatible kami ni BP Sara na gusto ko yung mga attitude niya, gusto ko yung panunutil niya. Sutil si BP Sara na kaibig-ibig ang kanyang panunutil. Bright Vlogs. Sir, paano kung matalo lahat ng mga congressman na tumitira kay BP Sara kasama na si Tambaloslos? Hindi po mangyayari yan. Mananalo pa rin yung mga ano. Di ako nanonood sa budget kapag wala si BP, maiinis ka lang. Kala stress naman talaga. Ang pangit na script, di pwedeng pan-telenovela. Correct. Yung po nag-iisip ng script nyo, fire nyo na. Walang katuturan eh. I-hire nyo si Badong. Simple lang ang script nyo. Pag hinari nyo si Badong, manawagan kayo. Si BP Sara nang umupo. Gregory, thank you very much sa 2001. Sino na vlogger ang pro DDS? Hindi ko maintindihan yung tanong mo, Thoughts Unfiltered by Telma. Telma, ano yung tanong mo? Sino na vlogger ang pro DDS? Hindi ko makuha. Nauuso yung mga mainitin ang ulo mula sa Manila City Hall, Congress at Senado. Paano hindi init ang ulo nila? Presyurado sila. Impossible task ang pinagawa sa kanila ng amo nila. Ano yung impossible task? Siraan si BP Sara. Ganito lang po ang nangyayari dyan sa mga congressman. Di ba tayo, nanonood tayo sa kanila, na-stress tayo? Sila, pagkaharap nila sa BP Sara, na-stress sila. Kasi may plano sila, hindi nila magawa.
Wala na si BP Sara, nai-stress pa rin sila. Kasi hindi rin nila magawa. Akala nila kasama nila sa script yung COA, hindi pala. Charisma ni BP Sara, Sir Badong, wala sila nun. Correct. At hindi po lahat ng mga sa tingin ko nga mas charismatic pa si BP Sara kaysa sa tatay niya. Yung tatay niya kasi yung talagang tagapagligtas lang, yung alam niyo yun, yung wala na tayong i-try naman natin to. Sanay na tayo sa mga bait-baitan. I-try kaya natin to nagmumura. Puta, nung trinay natin, pwede pala maging pinuno yung ganyan na may nagagawa. Hindi na tayo, nahook na tayo sa mga Duterte. Ito pa pala ang sinabi ni BP Sara, ang wala sa mga leader na to. No? Kaya sila, umatake si BP Sara, meron pala rito. Sabi ko na parang may kulang, may kulang pa pala. Natapos ko na kasi to Meron nga pala ako sinulat dito na maliit. Ayan, Ang problema nila, wala silang landmark legislative agenda. Si Tamba and Company, ang HOR, wala silang landmark agenda talaga. Mamigay lang na mamigay. Yun lang. Nakuha nyo? Alam ni BP Sara yung nagaganap Kaya, yan ang gusto ko kay BP Sara. No? Yan yung gusto ko kay BP Sara. Pag naging presidente yan, may plano. Kaya may direksyon yung pamumuno. Dito panay pamimigay lang. Wala naman sila agenda Ano ba legislative agenda nila? Ano yung target nila after 3 years na napasa? Maharlika Fund? Kung wala kang target, wala. Umurong boss, buti walang sawa si Badong sa pagbablog. Bakit naman ako magsasawa? Trabaho ko to. Ang sarap po ng trabaho na gustong-gusto nyo. Di ba? Bigyan ko pa kayo ng tip. Alam nyo po, nung araw, nakikipagkwentuhan ako ng magdamagan para sa politika, para sa sports. Ngayon nakikipagkwentuhan ako sa inyo, kumikita ko. Anong iaayaw ko sa uri ng trabaho na to? 'Di ba? Isa pa buddy, ang advice ni Tatay Digong, puro galit, sunugin mo yan, patayin mo. Ayun pa. 'Di ba? Yung i-advise sa akin? Natatawa si BP sa akin. Ano i-advise sa akin? Patayin mo yan, sunugin mo. Kaya sabi ko, mahal na mahal nila yung pamilya nila. Nagsosuportahan sila. In fairness, sinabi naman ni BP Sara, susuportahan yung mga kapatid niya at tatay niya pagtatakbo. Mahal na mahal nila yung pamilya nila, pero at the same time, may kanya-kanya silang diskarte. Galing, no? Nakakatuwa yung pamilya. Hindi siya umaasa sa tatay nila. May sarili siyang diskarte. Isa pa, ICC, tinanong din siya. Kay Tatay Digong, wala. Balak nga siya isama sa ICC, isama sa EJK, no? Hindi raw nagtagumpay si Trillanes. Pero ICC, hindi iniinda ni Tatay Digong. Papatay niya. Kaya taranta kayo, takutin si Tatay Digong sa ICC. Pinoproblema niya yung mga apo niya. Alam na ni Tatay Digong yan, di sila makakatuntong sa Davao City. Mga kapatid, hindi pa ba? Napagod lang pala ako dahil. Sir Bas, tingin mo ba may silent majority na pabor o kampi kay BP sa Kongreso? Wala po. Kampi talaga kay Martin yan. Kayo naman. Hindi po sila naloloko. Kampi talaga kay Martin. Malalaman po natin yan after ng 2025 election. Diyan po yan makikita nyo dadami nakakampi ni BP Sara. Pero ngayon, kampi po lahat yan ni Martin. Hindi po uso sa kanila yung loyalty. Mga politiko po yan Pag hindi nyo po naintindihan yun, wala po kayo dapat wag kayong mamumulitika kasi masasaktan lang kayo.
Hindi po uso rito yun. Sa mga politiko yun. Alam na po yan ng mga Duterte, alam na nila yan. Kaya wata-wata lang po mga Duterte. Konti lang sila ngayon. Pag nasa kapangyarihan na uli, dadami uli yan. Ganyan ng mga politiko sa Pilipinas. Very practical. Sir Bal, sa tingin mo ba may silent? Nung unang panahon, nakikipagkwentuhan sa politika, gutom ka na, abonado ka pa. Correct. Ayan, si Cora Amores. Yan po ang may-ari nito. Tinutuluyan ko. Siya po may-ari nitong kondo na to. Kwentuhan lang po kami. Maghapon, magdamag. Hindi po ako pumapasok sa Madalas po hindi ako pumapasok sa dahil napasabak na ako sa kwentuhan. Alam niyo po, diyan ako tumalas sa pamumulitika. Sinasabayan ko yung 'di ba? Alam mo yung aura ko na yung parang ang galing-galing na kahit hindi naman. Pero diyan po ako tumalas kasi nakikita ng marami kong kaklase. 10 ang section ko, tatlong SEM. Ako na 10 subjects. Sa dami ng subject ko, kasi ang allowed lang, 'di ba, 21 units. Pero pag graduating ka, pwede ka nang kumuha ng 10 subject. Hindi pa computerized nung araw Sinasabi ko lang sa registrar, ma'am, graduating ako Baka pwede kong kumuha ng 30 units. O sige, graduating ka naman pala. 3 SEM akong graduating. 10 subject yun. Kaya pag napakwento na ako, hindi na ako nakakapasok Pero maganda lang, masaya yung mga prop. Kasi may technique na ako riyan Once na pumasok ako, i-dominate ko yung kwentuhan. Kami, ganun yung namin, politika sasalita ako na magsasalita. Kaya yung mga prop, mas gusto pa nilang wala ako Natutuwa sila na wala ako. Kada sabihin niya may reaction. Reaction, prop. Dakdak ako. Tagal. Inip mga kaklase. Talagang sinasadya ko yun Anong tawag doon? Filibustering, di ba? Na-develop ko magsalita ng mga impromptu na salita. Akala ng mga kaklase ko magaling ako sa politika. Papaturo ngayon sa akin. Yung papaturo nila, inaaral ko. Natuto ko ng mga politika talaga. Kasi madali ko maipaliwanag pag nabasa ko So, ayun. Kaya nagtagal ako Ang tagal ko. Ang tagal ko nag-aral sa katatambay. Anyways, tsaka na natin pag-usapan yan. Pinaalala lang ni Cora ang aking nakaraan. Masaya kasi nung college, no? Kahit wala kang pera, no? Ang saya talaga nung college. Yan talaga hindi mo na maibabalik no? Once na lalagpasan ka niyan, wala na. Lumilevel ako, hindi. Sa kanila na yan, may iba po akong pangmasa po ako Hindi po sila naiintindihan. Marami pong mga magagaling na vlogger na hindi po naiintindihan. Marami naman na naiintindihan pero hindi magagaling. Ako nasa lang ako medya-medya lang ako Mukhang magaling, hindi naman. Mukhang tanga, hindi rin tanga. Masarap talaga balikan. Masarap balikan talaga noon. No, yung masaya masaya yung college ko Kahit wala akong pera. Ang saya. Merong Rocco's Milk. Si Rocco, yun yung niya, yung sa mga state university.
May pakain siya, Rocos Meal. Putya, kukuha ako ng mga Rocos Meal na yan. Buhay na buhay ako, may pangkain na. May kinukumbine-combine ko pa yan eh. Kasi magdadagdag ka pa ng pera eh. Parang subsidy lang. Pero nagagawan ko ng paraan, mga katropa ko na yung mga tindera, iko-combine ko. Ang sarap nung kolehiyo, no? Walang pera. Magandang lalaki ka. Masarap yung wala kang ganong mga picture, no? Akala mo magandang lalaki ka. Nung makita ko yung mga picture, ganito pala itsura ko, masama rin. Iikot tumbong naman nila sa video, saka babantayan nila ang handler ni Franz, Tonyo at Risa. Saka masarap pag gastos mo ang inom. Oo lang sila ng oo. Hindi, nung may trabaho na ako noon, yung dati, wala talaga rin. Wala rin kaming pang-inom. Stress talaga sila. Stress yung mga congressman ngayon. Daming mga biglang nagwawala na lang. Masarap talaga yung yung di pa naman uso cellphone nung college ako. Imagine niyo 1995 ako graduate, 1995 Windows 95, hindi talaga Lulan-lula ko kasi mahilig akong magbabad sa magbabad sa library. Kasi yung library namin maganda. Maganda siya. May elevator, maraming dyaryo. Mahilig ako sa dyaryo. Doon ako nagbabasa. Tapos may mga ceiling fan. Ceiling fan. May mga room na aircon, pero ceiling fan lang yung reading room. Ayan. Kaya nakatambay ako sa library. Tsaka member ako niyan. Noon, ang paghanap sa library, ang tawag doon yung LCC card, yung talagang hanapin mo yung pangalan ng author, pangalan ng libro. Putya, matindi nun. Talagang mano-mano nun. Tapos pupunta ka. Makikita mo yung pinaka-address, LJ64. Pupunta ka ngayon sa mga libruhan. LJ64. Tapos, malapit lang kami rito sa may National Museum. Member ako niya National Museum, National Library. Ganon din, marunong ako maghanap ng libro eh. Sa may, ano bang card yun? Dewey Decimal System. Para di, pagka ganon, no, maano mo, tapos ibibigay mo rin sa sila maghanap. Yun ang maganda sa National Library. Di sa madaling salita, reader ako eh. Mahilig ako sa library. Kinukwento ng prop ngayon kung ano yung yung mga index, di ba? Kinukwento ngayon yung World Wide Web. Nalulula ako, World Wide Web. Internet. Bagong termino yan noon eh. Paliwanag niya. Halimbawa, computer. Siyempre, alam naman namin yung computer. Halimbawa, may computer. Pag may yung internet, makikita mo laman ng isang library. Nakanganga talaga ako eh. Ha? Hindi ka na pupunta dun sa mga Dewey Decimal, mga A, B, C. Hanapin mo yung author, hanapin mo yung... Hindi na. Itatype mo lang yung pangalan ng libro, makikita mo na kung meron sila o wala. Yun pa lang ang konsepto ko ng internet, lulan-lula na ako. Grabe. Grabe pala. Ganyan pala ang internet. Ang galing. Malalaman mo ang laman ng isang library. Yung mga libro sa library, yun lang ang pagkakaalam ko eh. Libro sa library, malalaman. Yung pala, mas malala pa yung internet. Kung mismo't magtatanong ka na, no? What is the meaning of culture? Antindi, no? Ang laki ng diferensya. Night Sherry. Yan. Sir, ganun din kami nagre-research sa programming IT.
Hello KND. Unang trabaho ko, tinrenopa ko yung mga ano, mga sa marunong mag-computer. Kasi wala ko ideya sa computer, inaral ko yun. Magmula noon, nag-aral ako. Self-taught ako eh. May ano pa noon eh. Yung, anong tawag doon? DOS. Papasok mo yan, pag tumunog, tatanggalin mo, tapos tutunog, papasok mo. Kabisado nila, wala pang mouse noon. Kabisado nila yung ano, yung mga command. Command ang tawag, di ba? Kabisado nila yun. Pati yung kailan mo tatanggalin yung DOS, stock. Tapos ibabalik mo na naman pag tumunog. Tapos may mga lalagyan ka pa niyan. Bibili ka ngayon sa National Bookstore ng mga disket. Tuwan-tuwa ako eh. Kasi marunong na akong gumamit ng disket. Papasok mo. Wala ka namang computer nun. Personal computer. Wala ka nun. Hindi ka sa opisina ka lang makakakita nun. Meron ka ngayon. Tapos para hindi ka ma-virusan, may mga ginagawa ka pa sa disket mo. Tindi, no? Tuwan-tuwa ka eh. Tapos bawal mo raw i-ano. Yung pag yung tutut sa may papasok ka ng mall, ilalayo mo yun. Ayun ang pinakamalapit, yung mga Encarta, no? Nakita ko, Encarta? Lulan-lula na naman ako, Microsoft Encarta. Eh, siyempre kami, politika, mga ganun, eh, social science kami. Makikita mo yung Microsoft Encarta, lahat na ng mga mundo. Lulan-lula na naman ako. Pucha. Kaya amazed na amazed ako sa computer eh. Nawala yung mga encyclopedia, no? Lugis. Nakakalula eh, no? Ang dali natin palulain, sabay ngayon pag yung mga bata, baliwala na sa kanila. No? Kaya tayo nalulula kasi panahon, transition tayo eh. Transition na walang computer. Biruin mo typing. Typewriter talaga. Typewriter talaga. 3D naabangan mo dati. Wala, hindi ko na ano yun. Yung Microsoft Encarta nakikihiram na ano, nalulula ako noon eh pag mga ganun. Galing ng technology, no. Mga kapatid